1 Corinthians 2:9-13. But just as it is written, things which eye has not seen and ear has not heard, and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love Him. For to us God revealed them through the Spirit. For the Spirit searches all things, even the depths of God. For who among men knows the thoughts of a man, except the spirit of the man which is in him? Even so, the thoughts of God no one knows, except the Spirit of God. Now we have received, not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God, which things we also speak, not in words taught by human wisdom, but in those taught by the Spirit, combining spiritual thoughts with spiritual words. Tapos punta tayo sa 1 Thessalonians 2:13. For this reason, we also constantly thank God that when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but for what it really is, the word of God, which also performs its work in you who believe. And then Hebrews 1:1-2. God, after He spoke long ago to the fathers and the prophets, in many portions and in many ways, in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. This is the word of the Lord. Praise be to God. And so nandito pa rin po tayo sa ating series na pag-aaral natin ng Statement of Faith, yung VBM Statement of Faith. Last week, tinalakay po natin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng Statement of Faith. At ngayon naman, we go into the study proper ng Confession or Statement of Faith. Ang title ng ating message sa umagang ito ay The Bible is the Word of God. Question lang po. Kung tayo po ay makatanggap ng tanong na what is the Bible, ano po kaya ang ating magiging sagot? Anong Bible? What is the Bible? Hindi na ang sagot. May mga ilan na ang sagot ay, gawa-gawa lang yan ng tao. Gawa-gawa lang naman yan. So, sa sagot nila, kita natin agad kung bakit at saan sila nagdududa. Diba? Gawa-gawa lang naman yan ng tao. Sa kanilang sagot, I would agree to a certain extent na ang Bible po ay sinulat ng tao. To a certain extent. Sapagkat ang Bible ay may human authors or writers. Totoo naman yon. At nakikita natin sa pamamaraan ng kanilang pagsusulat, yung kanilang mga personalities. Magkaiba ang personality ni Apostol Pedro, magkaiba ang sa personality ni Apostol Pablo. Iba ang pamamaraan ng pagpapahayag ni Santiago sa pagpapahayag ni Matthew, Mark, Luke, and John. Iba ang sinulat ni Haring David at ni Haring Solomon. Iba naman din ang sinulat ni Moises. So, doon sa pamamaraan ng kanilang pagsusulat, makikita din natin kung ano yung nasa isipan nila sa bawat aklat at yung kanilang mga nararamdaman, yung kanilang kalooban, makikita rin natin at the time of their writing. So, obvious sa kanilang writing style, yung kanilang personalities. Hindi lang yun, binabanggit rin ang pangalan ng mga writers sa ilan sa mga aklat sa Bible. Ngunit ang tanong pa rin natin ay, gawa lang ba talaga ito ng tao? Kathang isip lang ba ito? Naisip lang ba tapos sinulat na? Parang katulad sa karamihan ng mga aklat na nilalabas sa fiction. At yung natatranslate sa mga movies ngayon. Ganun lang ba siya? Gawa-gawa lang. Meron namang iba po na nagsasabi, yung Bible ay mga salita daw ng Diyos na sinulat sa salita ng tao.
ang banal na simbahan ay ina ng banal na kasulatan. Ganun ang sagot nila. Yung Bible ay mga salita ng Diyos na sinulat sa salita ng tao. Ang banal na simbahan ay siyang ina ng banal na kasulatan. Ang pakahulugan naman nito ay lahat daw ng nasusulat sa banal na kasulatan ay mula sa Diyos at ito'y pinagkaloob sa banal na simbahan upang isulat at ipangaral. Therefore, ang Bible ay nanggaling sa simbahan sapagkat siya lang ang nakakaalam ng katotohanan na tinanggap mula sa Diyos. At ang banal na simbahan ang nagtatakda kung ano ngayon ang magiging bahagi ng Bible, which is called the canon of Scripture, at kung ano ang tama at mali para sa buhay ng tao. Ang nagiging authority ngayon sa buhay ng tao ay ang simbahan. Sapagkat sila ang nagsasabi kung ano ang tama at mali. Ang may final authority para magsabi ng tama at totoo ay ang inang simbahan. Ganito po ang paniniwala naman ng Roman Catholicism. In the Bible, sa pasimula pa lang, nilikha na ng Diyos ang tao upang tanggapin mula sa Kanya ang katotohanan at maunawaan ito. Sa aklat ng Genesis, mababasa po natin, pinahayag ng Diyos kay Adan na siya ang Panginoon ng langit at lupa. At siya po ang gumawa ng lahat. Dahil siya po ang Panginoon, siya ang nagpapala, siya po ang nagbibigay ng tungkulin upang bigyang layunin ang buhay ng tao. Pinagpala niya si Adan. Ang sabi po niya, paano niya binigyan ng tungkulin si Adan? Hindi ka naman pwedeng magbigay ng tungkulin. Hindi ka pwedeng mag-impart ng responsibility kung hindi ikaw ang mas mataas sa kanya. Hindi ikaw pwede magbigay ng pagpapala kung hindi ikaw ang nagpapala. So si Adan po ay tumanggap ng pagpapala at ganito raw ang naging pagpapala ng Diyos sa kanya. Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Ang pagpapalang yun ay para sa lahat, sa buong sangkatauhan. Nakakapagtaka ngayon na mayroong mga nag-aasawa pero ayaw magkaanak, which is a disobedience sa pagpapalang ito, sa command na ito. Yamang may kakayahan sila para sumunod. Hindi lang yun. Later, in chapter 2, nang ilagay ng Diyos si Adan sa halamanan upang alagaan at ingatan ito para sa Panginoon, binalaan naman din siya ng Diyos. Sabi sa kanya ng Diyos, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ng may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Ang issue dito ay alam ni Adan kung ano ang tama at mali. Alam niya kung ano yung makakabuti para sa sangkatauhan. Dahil sinabi ito ng Diyos sa kanya. At maaari niya itong patunayan, ni Adan sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos. Sa mga tuwid, ang katotohanan ay maaaring patunayan. At ang nais ng Diyos ay mapatunayan ito ni Adan sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos. At pag sumunod siya sa Diyos, anong magiging bunga nun? Mabubuhay siya sa piling ng Diyos, mapasawalang hanggan. Ngunit alam naman po natin na hindi sumunod ang una nating magulang. Nagkaroon pa rin sila ng pagkilala ng mabuti at masama. Sabi natin, ang issue dito ay katotohanan. Nalaman pa rin nila ang mabuti at masama. Yung nga lang, ang pagkilala ng mabuti at masama
para sa kanila ay hindi na pagpapala. Dapat sana pagpapala yun, pero hindi na pagpapala. Ito na ngayon sa kanila ay sumpa at hatol, sapagkat nakamit nila ito sa pamamagitan ng pagsuway na siya namang nagdala ng kamatayan para sa buong sangkatauhan at sa kanila. At lahat tayo na pinanganak kay Adan at kay Eva ay nasa ganitong kalagayan ngayon. 40 years pagkatapos iligtas naman ng Diyos ang mga Israelita mula sa mga Egyptians at ibigay sa kanila ang tipan sa Mount Sinai, nakarating sila sa River Jordan. Bago sila tumawid, pinaalalahanan po sila ni Moises. Ang sabi ni Moises sa kanila, sa mga nakarating doon, kaya sila nakarating doon ay dahil sila ay sumasampalataya sa Diyos. Nagtiwala sila sa Diyos. Ganito ang sabi ni Moises sa kanila. Sa Deuteronomy 8, verses 1 to 3, sabi niya, all the commandments that I am commanding you today, you shall be careful to do. Maging maingat ka na sundin ang lahat ng yun. That you may live and multiply and go in and possess the land which the Lord swore to give to your forefathers. You shall remember all the way which the Lord your God has led you in the wilderness these 40 years, that He might humble you, testing you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. And He humbled you, and let you hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. And so, Diyos daw ang nagdala sa kanila sa puntong yon na tatawid sila sa Ilog Jordan. Siya ang pumatnubay sa kanila habang naglakad sila sa ilang. Siya rin ang sumubok sa kanila. So, sa pagpasok daw nila sa Kanaan, dahil sila ay kanyang bayan, ang magbibigay buhay sa kanila ay hindi ang pagkain. Mas lalong hindi ang karangyaan ang magbibigay buhay sa kanila o kasaganaan. Sabi ni Moises, ang magbibigay buhay sa inyo upang manatili kayo sa lupaing pangako, pinangako ng Diyos. Ay saan daw? Mabubuhay kayo sa pamamagitan ng bawat salita na nanggaling sa bibig ng Diyos. We are now faced with this question. Paano ba natin malalaman at mapapatunayan ang katotohanan? Ano yung final authority para malaman natin ang totoo? Ito ba ay sa pamamagitan ng sarili nating abilidad, sarili nating kakayahan, yung tunong natin? O ito ba ay sa pamamagitan ng ecclesiastical authority? Sa pamamagitan ng inang simbahan? O ang final authority pa ay ang salita ng Diyos? Kapag tinignan po natin ang kasaysayan ng biblical Christianity, lahat ng mga tagasunod ni Kristo ay nananalig na ang Biblia ang final authority ng kanilang pananampalataya at pamumuhay. Kung ganon, kailangan natin sagutin ngayon ang tanong. Paano natin nasabi na ang final authority ay ang banal na kasulatan? Bakit ba tayo na sumasampalataya na ang banal na kasulatan ang ultimate authority ng ating faith and conduct? In the next 6 weeks po, ito ang ating pag-aaralan. Ang tawag din dito, nung kami po ay nag-aaral sa Bible School, we call this the doctrine of the Scriptures. And so, ganito po ang sinasabi sa atin ng ating statement of faith ukol sa banal na kasulatan. Flash sa ating screen.
Siguro sa susunod na linggo, magpiprint po tayo na copy ng Statement of Faith para alam po natin ang nasusulat. Next slide, please. Yan. Sinasabi po dyan, sumasampalataya tayo na ang Biblia ay ang salita, na ang Biblia ang salita ng Diyos. Ang kanyang sinulat na pahayag para sa tao. Binubuo ng 66 na aklat, ang bawat salita at ang kabuuan nito ay kinasihan ng Diyos, na isinulat ng walang kamalian sa orihinal na mga dokumento. Kaya ito lamang ang ating pinagmumulan ng kaalaman tungkol sa Diyos at ang kanyang plano ng kaligtasan. At ang ating ganap na otoridad sa lahat ng bagay ng pananampalataya at pamumuhay. Next slide. Habang tinuturo natin ang literal, grammatical at historical na pakahulugan or interpretation nito ng kasulatan, tungkulin ng bawat mananampalataya na hanapin ang layunin at kahulugan ng kasulatan habang patuloy na inilalapat ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Previous slide, please. Ang magiging focus natin sa umagang ito ay yung naka-highlight sa yellow. Sumasampalataya tayo na ang Biblia ang salita ng Diyos, ang kanyang sinulat na pahayag para sa tao. And so sa pag-aaral natin ngayon, panalangin ko po na makilala po natin ang Panginoong Diyos, na siya po ang nagpapahayag at siya ang may akda ng banal na kasulatan. Nawa tumimo at mag-ugat sa ating mga puso ang kanyang salita para makatugon po tayo ng may pagpapakumbaba at ma-express din natin ng may paninindigan ang ating pananampalataya sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Last week po, brief review lang, sinabi po natin na ang Statement of Faith ay buod ng mga pangunahing katuruan ng banal na kasulatan. Sa pamamagitan nito, pinapakilala natin ang ating pananampalataya, ang ating pinaninindigan, ang ating pagkakaisa at pag-asa kay Kristo alinsunod sa kanyang salita. Sapagkat bilang kanyang iglesia, layon po nating tumugon sa kanyang tagubilin na gumawa ng mga alagad at turuan ng ating mga anak at pamilya sa pagkilala at pagpapasakop sa Panginoon. Bakit ba mahalaga ang pahayag ng pananampalataya? Why is the Statement of Faith important? Number 1, it is important because it responds to Christ's call to submit our lives to the authority of God's Word. It responds to Christ's call to submit our lives to the authority of God's Word. Number 2, it is important because it promotes the unity of the church. Number 3, it is important because it helps us express and communicate God's truth as one body. Number 4, it is important because it preserves the language of the church. Number 5, it is important because it protects the integrity of the church. And today, ang sasagutin naman nating tanong ay, what is the Bible? Mahalaga ang pag-aaral na ito, especially sa atin na bahagi ng church na ito, sa binaptize dito sa ating iglesia, sa VBM. And so, ang bawat member ay bibigyan po ng kopya ng ating Statement of Faith para ating pag-aralan. And to a certain extent, kailangan din po natin itong kabisaduhin para alam natin kung ano ang ating pinaninindigan. Ang magiging outline natin sa umagang ito ay may 2 points lang. Number 1, the Bible is the Word of God. And number 2, the Bible is His written revelation to man. Unahin po natin, the Bible is the Word of God. Which leads us sa Hebrews chapter 1, verses 1 to 2. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Hebrews chapter 1, verses 1 to 2. Ang manunulat po ng aklat na ito ay isang scholar at isang pastor na sumusulat sa isang komunidad ng mga Jewish Christians at sila po ay inuusig. Nasa Roma po sila and sila po ay pinanghihinaan ng loob dahil ang ilan sa kanila ay kinulong. Sila po ay iniinsulto at pinapahiya sa harapan ng kanilang kapwa. Dahil nga daw
nang malaman na sila po ay mga Kristiyano, ang naging report sa pamahalaan ay nanggugulo raw sila. And so ang ilan sa kanila ay kinulong na. At ang writer na ito, bagamat hindi binigay ang kanyang pangalan sa aklat, siya po ay isang pastor at pinapalakas niya ngayon ang loob ng kanyang mga readers sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanila muli kung sino si Jesucristo, sapagkat nagdududa rin sila kung si Kristo nga ba ang tagapagligtas. At dahil sila ay Hudyo, expected na alam nila ang Old Testament scriptures. Hebrews chapter 1 verses 1 to 2. Ganito po ang sinabi ng writer. God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets, in many portions and in many ways, in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. Kapansin-pansin ngayon kung paano magsimula ang writer na ito. Sinimulan niya ang kanyang liham hindi sa pamamagitan ng pagpapakilala ng kanyang sarili. Kapag binasa po natin ang liham ni Apostol Pablo sa mga churches, karaniwan na pinapakilala niya muna ang kanyang sarili. Paul and Timothy or Paul and Silas, bondservants of the Lord Jesus Christ. Pero dito sa aklat ng Hebrews, hindi niya inuna ang kanyang sarili, kundi ang inuna niya, katulad ng Old Testament, ang inuna niya ay Diyos. Sa Old Testament, pag binasa natin, Genesis 1, in the beginning, God made the heavens and the earth. Dito, God, siya ang unang paksa. God, after He spoke long ago. At itong Diyos na ito, ano raw ang kanyang ginawa? Ang Diyos na ito ay nagpahayag. He spoke. Ang Diyos na ito ay nagsasalita. Ang Diyos na ito ay nagpapahayag. And therefore, hindi tama na isipin natin na ang Diyos na ito ay walang ginagawa sa langit at walang kakayahan. Siya po ay nagpapahayag. Sabi ng pastor na ito, sa Old Testament daw, pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon, at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Hence, ito ang dapat nating maintindihan ukol sa Diyos na nagpapakilala. Kapag binasa po natin ang Old Testament, ang bubungad agad sa atin ay ang patotoo ng lahat ng mananampalataya na ang Diyos ay nagsasalita. Hindi po siya inutil. He is a God who speaks, and whenever He speaks, things obey. Even things that previously did not exist come into existence. Active siya. He makes Himself known. He communicates. Active siya sa kasaysayan. At kapag tinignan natin ang biblical history, nandun siya sa pasimula. Siya ang nagsalita at siya ang unang nagsalita. At ang lahat ay nalikha. Nandun din siya sa Ur of Chaldees at sa Haran, nang tawagin niya si Abraham. Nandun din siya sa panaginip ni Jacob sa Bethel. Nandun din siya sa Egypt, sa Midian at sa Ilang. Sinasamahan ng buong Israel sa pamamagitan ng ulap sa umaga at haligi ng apoy sa gabi. Nandun din siya sa Jordan, kausap si Joshua, hanggang sa makapasok ang buong bayan ng Israel sa Kanaan. Nandun din siya sa Babylon, nagpapahayag sa mga propeta upang tawagin ang Israel na manumbalik sa kanya. Sabi ng pastor na ito, sa mga huling araw, pagkatapos ihanda ng Diyos ang buong kasaysayan, anong ginawa ng Diyos? Nagsalita raw siya sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino raw itong anak? Ano raw ang katangian ng anak na ito?
1. Siya ang huling kapahayagan ng Diyos. Sabi ng writer ng Hebrews, in these last days, has spoken to us in His Son. God spoke to us in His Son. So sa pamamagitan ng anak, nakilala natin ang Ama. Sabi nga po sa John chapter 1 verse 18, no one has seen God at any time. And so, wala sa atin, sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, simula kay Adan, hanggang sa panahon natin ngayon, walang nakakita sa Ama. No one has seen God at any time. Sabi ni Jesus, the only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. So sabi ni Apostle John, ang nakakita lang sa Ama ay ang anak. Siya ang only begotten ng Ama. At siya ang makakapag-explain sa Ama. Pangalawa, sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob. Sa makatuwid, si Hesukristo po ay ang salita ng Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Kung tatanungin tayo, asan si Hesukristo? Sa Genesis chapter 1. Ayun siya. Siya yung salita ng Ama. And then God said, let there be light. And there was light. Sabi sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word. Siya ang salita ng Diyos. At pangatlo, ang anak ang tinilaga ng Diyos na magmamay-ari ng lahat ng bagay. Siya po ang nagmamay-ari sa lahat. Siya ang tunay na tagapagmana ng kaharian ng Diyos at siya ang binigyan ng Ama ng karangalan na mamahala sa lahat. Walang iba. And so whenever we talk about the Word, ang unang-unang pumapasok sa ating isipan ay ang Panginoong Jesus. He is the Word made flesh who dwelt among us. Siya po ang kapahayagan ng Ama at sa pamamagitan niya nakikilala natin ang Diyos. Binasa kanina yun ni AJ. Sabi niya, sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except through me. And so hindi ka pwedeng dumiretso sa Ama sa sarili mong kakayahan. Kaya ka lang nakakalapit sa Ama ay dahil sa pamamagitan ni Jesus. Sapagkat si Jesus ang kapahayagan ng Ama at sa pamamagitan niya nakikilala natin ang Diyos. At dahil si Jesus ang salita ng Diyos, pinagkaloob niya sa atin ang kanyang salita. Ilang beses sa Bible ba, mababasa natin na pinahayag na ang lumang tipan ay tumutukoy sa kanya. Sabi nga niya sa mga matatanda ng Israel, pagkatapos niya magpagaling ng isang may sakit, isang araw, isang Sabat, ay pumunta siya sa Bethesda. Ang Bethesda po yung parang pool, tapos may pool doon at nandun yung mga may sakit. Paniwala po nila na pag lulublob sila doon, mapapagaling sila. So, merong isang may sakit doon, nakahiga sa tabi ng pool, at nadatnan siya ng Panginoong Jesus at pinagaling. Ngayon, pinagsabihan po ng mga matatanda ng Israel, mga marurunong daw sa kautusan at sa salita, pinagalitan nila si Jesus sapagkat bakit daw siya nagtatrabaho sa araw ng Sabat o araw ng pamamahinga. Ngayon, nagkaroon sila ng showdown at sinagot sila ni Jesus. Sa John chapter 5 verses 39 to 40, sabi po ng Panginoon sa kanila, you search the scriptures because you think that in them you have eternal life. Which is tama naman. Tama naman yun.
It is these that testify about me. And you are unwilling to come to me so that you may have life. Sinasabi ni Jesus na ang lumang tipan, yung scriptures na tinutukoy niya rito ay lumang tipan. Hindi pa nasusulat ang bagong tipan, yung panahon nila. Etong lumang tipan, ang nagpapatotoo ukol sa akin. Kung ganon, bakit hindi kayo lumalapit sa akin? Sinasabi nyo na nagbibigay buhay ito. Paano ba ito nagbibigay buhay? It is these that testify about me. Later in verses 46 to 47, John chapter 5 pa rin, dahil naniniwala ang mga matatanda kay Moises, sinabi ng Panginoong Jesus, kinote naman niya si Moises. Si Moises po ang sumulat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yung first 5 books or tinatawag na law books ng Old Testament. Tinugtong po ni Jesus, for if you believe Moses, you would believe me. For he wrote about me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words? Tuloy tayo. Habang sinasalaysay naman niya ang talinghaga ng rich man and Lazarus, ganito po niya tinapos ang kwento. Alam naman natin yung kay rich man and Lazarus, di ba? Namatay si rich man and Lazarus. Si Lazarus napunta doon sa bosom ni Abraham, at si Lazarus ay napunta doon yung rich man napunta sa Sheol. At doon siya pinarusahan. Nahirapan siya. At ngayon, nagmamakaawa ngayon yung rich man na tulungan siya sa pamamagitan ni Abraham. Ang hinihiling niya kay Abraham na sana mautusan si Lazarus na i-dip yung finger niya doon sa tubig para kahit paano mapawi man lang yung kanyang pagkauhaw. Ngayon, nung hindi pwedeng gawin yun, sabi ng rich man, baka pwedeng, Abraham, baka pwede mong pabalikin si Lazarus sa aking pamilya. That way, baka pwede silang maniwala. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Sagot ng Panginoong Hesus ganito. Pakinggan natin. If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be persuaded even if someone rises from the dead. Anong ibig sabihin ng Panginoon sa talinghagang mo? Dito, sa mga buhay, ang binigay ng Diyos para sa atin ay sina Moises at ang mga propeta. Ibig sabihin, ang scriptures. Collective term yun para sa buong kasulatan. Ang pinagkaloob ng Diyos para sa ating karunungan, para malaman natin ang katotohanan, ay ang scriptures. Pero kung ayaw natin paniwalaan ang binigay sa atin ng Diyos, yung kaloob ng Diyos, kung ayaw natin paniwalaan ito, paano pa kaya, sabi ng Diyos, hindi sila maniniwala kahit may mabuhay pa sa mga patay. Ang tinutukoy ng Panginoong Hesus doon ay hindi multo. Hindi rin tinutukoy ng Panginoong Hesus doon si Lazaro. Ang tinutukoy ni Hesus doon na mabuhay mula sa mga patay ay yung kanyang muling pagkabuhay. Kahit mabuhay ako, hindi sila maniniwala. Kung itong ganito kasimple na binigay ng Diyos, hindi kayo maniniwala, mas lalong hindi kayo maniniwala kung mismo ang anak ng Diyos ay mabuhay mula sa mga patay. All of scriptures point to the Son. All of these scriptures are about Jesus Christ. Para maintindihan po natin ang bagong tipan, kailangan alam natin ang lumang tipan. Sapagkat ito ang naghahanda sa atin sa lahat ng bagay sa pagdating ng anak sa bagong tipan. Sinabi po ng isang pastor and scholar din sa church history na nagngangalang Augustine. Sabi niya, the new is in the old concealed, the old is in the new revealed.
ang pinatutukuyan niya ay ang Old at saka New Testaments at saka yung relationship nila sa isa't isa. The new is in the old concealed, and the old is in the new revealed. Sinasabi niya na sa Old Testament makikita ang New Testament, pero hindi pa pinapakayag. Nakatago pa lang. At doon sa bagong tipan, doon makikita ang Old Testament na siyang pinahayag na. Ngunit ang salita ay hindi lamang pinahayag ng Diyos. Sa kasaysayan po ng iglesia, nauna pong isulat ang 39 books ng Old Testament. And over the course of less than 100 years, pagkatapos po mabuhay ang Panginoong Jesus at umakyat siya sa langit, men of God committed to writing yung 27 books ng New Testament. At gumawa sila ng maraming kopya nito. Marami tayong kopya, sabi nga, merong pag-aaral, pwede kong ipakita yung later on, merong pag-aaral ukol sa mga aklat ng New Testament. Kahit pabulaanan pa yan ng mga hindi mananampalataya. Sa dami ng kopya ng New Testament, pwede itong pagpatong-patungin at pwede itong umabot hanggang buwan at pabalik. Gumawa sila ng maraming kopya na kanilang binabasa naman sa panambahan at dinala sa iba't ibang local churches. And God used these men para ma-preserve ang kumalat ang kanyang salita. Over time, hindi po dinikta ng Diyos, o hindi po dinikta ng bayan ng Diyos kung aling aklat ang dapat na isinama. Siguro nag-iisip po tayo. So, paano natin malalaman kung anong aklat ang dapat na nandito? Paano nangyari yun? Kung magkakahiwalay pa lang sinulat ito over a period of 1,000 years, paano natin nalaman kung ano yung dapat na ilalagay dito? Hindi po dinikta ng church o ng bayan ng Diyos kung aling aklat ang dapat na isinama at alin ang hindi. Ang nag-determine po nun ay Diyos. Siya po ang nagsasabi, siya po ang nagtatakda. And therefore, important na maintindihan po natin ito. On the part of the church, tayo po ay tagatanggap lang. Tinatanggap lang po natin. Hindi po tayo nagtatakda. Tinatanggap po natin kung ano ang pahayag ng Diyos at kinikilala natin na ito ang kanyang katotohanan. Kahit na nung panahon nila, pagkatapos na umakyat ang Panginoong Jesus, maraming kumalat na mga spurious writings. Siguro narinig na natin. Napanood rin natin yung mga movies na yan. Katulad yung Gospel ni Judas. Narinig natin yun. Diba? May kumakalat na mula sa isa pang spurious na gospel na kaya daw namatay si Jesus kasi nagmamadali siya na makalaya sa kanyang lupang katawan. And so, para siyang nag-suicide. Dahil ang tingin niya sa kanyang katawan ay marumi. Gnostic gospel ang tawag doon. Spurious. Pag sabing spurious, hindi totoo. Hindi tunay. Walang katotohanan sa mga pinagsasabi. And yet, hanggang sa panahong ito, sinasabi nila dapat na-include daw yun sa Bible. Kailan ba yan nasulat? After 100 years na pagkaalis ng Panginoong Jesus? Kapag nasulat yan after 100 years, kaduda-duda na. Sapagkat ang lahat ng aklat ng New Testament ay nasulat within 100 years. May mga pamantayan na sinusunod ang mga nag-aaral ng Bible. At yun ay tinuturo sa atin sa umagang ito. Na ganun din dapat ang tingin natin sa banal na kasulatan. Tinanggap lang po natin ang salita ng Diyos at kinilala ang kabuuan ng banal na kasulatan. Kinilala natin na ito ay totoo. Hindi po tama ang claim ng Roman Catholic Church na sa kanila nagmula ang Bible at sila ang may otoridad na mag-determine ng Holy Scriptures.
Hindi po inang simbahan ang nagsasabi kung ano ang dapat nasa Bible. Hindi po totoo yun. Ang salita ng Diyos ay divine in origin. Siya, Diyos ang nagtatakda kung alin ang isasama dito at kung alin ang hindi. Yung binigay niya sa atin, tayo ang tumatanggap lang mula sa Kanya. At ang intention niya ay tanggapin natin ito ng may pananampalataya. And so, God's people in history have received God's word with faith and have recognized what truth is. In history, we don't determine dahil ang determination ay gawain ng Diyos. Tayo, ang gawain natin ay tanggapin lang ang katotohanan mula sa Kanya. Wala tayong otoridad para i-determine kung ano ang dapat na aklat na nasusulat dito. And so, over the period of 100 to 200 years, ni-recognize lang ng church, ng body of Christ, kung ano ang katotohanan. Hindi tinakda yun ng tao. And so the Bible is, number one, the Bible is the Word of God. By the way, ang tawag sa pag-aaral na yun, ukol sa kung ano yung listahan ng bawat aklat sa New at saka Old Testament, ang tawag sa pag-aaral na yun ay the canon of Scripture. At may separate na pag-aaral din sa ganun. Pangalawa, the Bible is His written revelation to man. The Bible is His written revelation to man. Sabi po sa 1 Corinthians 2:9-13, but just as it is written, things which eye has not seen and ear has not heard, and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love Him. For to us God revealed them through the Spirit, for the Spirit searches all things, even the depths of God. For who among men knows the thoughts of a man, except the spirit of the man which is in him? Even so, the thoughts of God no one knows, except the Spirit of God. Now, we have received, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, we have received, not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God. Which things we also speak, not in words taught by human wisdom, but in those taught by the Spirit, combining spiritual thoughts with spiritual words. And so dito sa ating passage, nais ni Apostol Pablo na maintindihan ng kanyang mga readers na ang batayan po ng pagpapahayag nila ng Ebanghelyo ay hindi ayon sa husay ng pananalita o sa dunong ng tao, kundi ito ay nakaangkla sa karunungan ng Diyos. Itong karunungan ng Diyos daw ay nalihim sa tao at maging ang mga pinakamatalino sa mundong ito, tulad ng mga pangulo, tulad ng kanilang mga emperador ng panahon nila, tulad ng mga tagapamahala ng sanlibutan, ay hindi maunawaan itong karunungan ng Diyos. Ganito raw ang nasusulat ukol sa panukala ng Diyos mula sa Isaiah 64:4. Sabi niya, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Hindi raw sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos. Para kanino? May hinanda ang Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. At hindi daw ito sumasagi sa isip ng sanlibutan. Kung hindi pala ito sumasagi sa isip ng tao, nakakapagtaka ngayon kung paano ito nalaman. Ayon kay Pablo, hinayag ito ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Pinagkaloob niya ito sa kanila sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos ang nakakaalam sa kalooban ng Diyos. Tulad rin ng Espiritu ng tao na nakakaalam sa kalooban ng tao. At sabi ni Pablo, ngunit hindi naman natin nalalaman ang kalooban ng mundong ito. And therefore, hindi binigay sa atin ng Diyos ang Espiritu ng mundo. Hindi naman yan ang gawain natin eh. Ang binigay sa atin ay ang Espiritu ng Diyos na nakakaalam sa kalooban ng Diyos. At itong Espiritu rin ang nagpapahayag ng malalim na panukala ng Diyos upang malaya nating maunawaan ang kalooban ng Diyos sa atin.
Ano ngayon ang conclusion ni Pablo? Ang conclusion ni Apostol Pablo ay lahat ng kanilang pinaliwanag ukol sa magandang balita ni Jesus ay tinuro sa kanila ng Espiritu ng Diyos. And therefore, tinuturing na katotohanang espiritual. Hindi makamundo, hindi karunungan ng tao. And so everything they learned and taught sa mga tao was from God, and it was His revelation to them. Pag tinignan po natin ngayon ng Bible, from cover to cover, ang pinapahayag sa atin ng kasulatan ay ano? Ano pinapahayag ng kasulatan? Ang pinapahayag sa atin ng kasulatan ay Diyos at ang Kanyang mga gawa. Sa Genesis 1, yung unang chapter, sa unang aklat ng Bible, mababasa po natin, in the beginning God, siya ang unang paksa ng unang aklat at siya ang may unang salita sa lahat. Wala pa tayong bibig, wala pa tayo nun. Siya, nagsalita na siya. In the beginning, God created the heavens and the earth. Siya na, ando na siya. At nilikha niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita. Pag tinignan naman natin ang pinakahuling aklat sa banal na kasulatan, ang aklat ng Revelation, siya pa rin ang may huling salita. Sabi niya, sa Revelation 21 and 22, I am making all things new. Yes, I am coming quickly. May mga maririnig tayo ngayon from well-meaning Christians kung paano nila i-define ang Bible. At hindi ito isang beses ko lang na narinig. May mga nagsasabi po na ang Bible daw ay guide map ng buhay. Guide map daw ito ng buhay. There is some truth doon sa sinasabi nila. Pero hindi ako fully agree sa konseptong ito. Na ito ay guide map. Sapagkat pag natapos mong makuha ang iyong kailangan o gusto sa isang guide map, ano ginagawa po natin? Tinatabi mo na. Natural, nakuha mo na yung location eh. Pag mapa yan, alam mo, saan ba yung dadaan? So, ito dadaanan natin. Punta ka dito, kakaliwa ka dyan, punta ka dyan. Ano yung distance niyan? 26 kilometers. Gaano katagal yan? Diba? Ganun din. Kung may guide map ka, ganun ang sinasabi ni Waze. At saka pag may online map sa cellphone. Gaano katagal yan? 30 minutes. Pagkatapos, itatabi mo na. Bukod doon, ang isang guide map ay ang pinopromote nito at ang paksa ng guide map ay ang pangangailang ay ang tao. Pinagmumulan nito ang intent ng tao kung paano natin gamitin ito. Hindi ganun ang Bible. Ang Biblia ay galing sa Diyos. At ang pinapakita sa atin ng Bible ay intention ng Diyos. Ano ang kalooban niya? Sapagkat siya ang nasa kaitaas-taasan, paano mo makikilala ang kaitaas-taasan? Kung hindi niya ipapahayag ang kanyang sarili. Para tayong mga uod na nagpupumilit na mas mataas pa kaysa sa tao. Hindi pwede mangyari yun. And so sa pamamagitan ng scriptures, doon pinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili at sa pamamagitan ng scriptures, tinuturuan tayo ng Espiritu upang makilala natin ang Diyos Ama at ang kanyang gawa na siyang pinahayag naman ng Panginoong Hesukristo. Ganito ngayon ang definition. Pwedeng mas mahabang definition ng scriptures. Tinuturuan tayo ng Espiritu upang makilala natin ang Diyos Ama at ang kanyang gawa na siyang pinahayag ng Panginoong Hesukristo sa kasaysayan ng kaligtasan. So kung ano ang taas ng pagtingin natin sa Diyos, ganun din dapat ang respeto natin sa banal na kasulatan. Uulitin ko, kung ano ang respeto natin sa Diyos, ganun din dapat ang pagtingin natin sa banal na kasulatan, sapagkat ito ay nagmula sa kanyang bibig.
ang banal na kasulatan sa makatuwid ay hindi basta gawa-gawa lang ng tao. Ano po ang Biblia? What is the Bible? The Bible is the Word of God. And number 2, the Bible is His written revelation to man. In the beginning, God created the heavens and the earth. And in the last book of the Bible, sinasabi ng Diyos, siya pa rin ang nagsasalita, I am making all things new. Yes, I am coming quickly. Mga kapatid, nang sabihin ni Moises sa mga Israelita, man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. Naging paalala ito ng kanilang pagsuway sa ilang para maging maingat sila pagpasok nila sa Kanaan. 1,500 years later, maririnig rin natin ito muli. Ang salitang ito na sinabi ni Moises. Sa ilang rin natin maririnig yun. Ngunit this time, hindi na ito paalala ng kasalanan at kabiguan ng tao. Kundi paalala na ito ng katapatan ng nag-iisa na nagbunga ng katuwiran, na nagbunga ng kapatawaran para sa atin lahat. Naging paalala ito ng kanyang katagumpayan laban sa kamatayan. Ang pangalan niya, Panginoong Hesus. Siya ang nagsabi sa kaaway. It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Pinakita po sa atin ni Jesus kung paano niya tayo ngayon tinubos sa pamamagitan lamang ng isang pangungusap na yun. Paano niya tayo tinubos? Siya po ang namuhay bilang tunay na tao. Pinakita niya sa atin kung paano mamuhay ang tunay na tao sa harapan ng Diyos. Paano yun? Pagpasakop sa salita ng Diyos. Ganon niya tayo tinubos. Kaya napasa atin ang kanyang katuwiran, napasa atin din ang kapatawaran. Ngayon, ano po dapat ang tugon natin ngayon? Dahil sa lahat ng ating napag-aralan ngayon at sa mabuting balita. Ano dapat nating tugon? 1 Thessalonians 2:13, ganito po ang sinasabi. For this reason, we also constantly thank God that when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but for what it really is, the word of God, which also performs its work in you who believe. Makita natin dito several concepts, pero dito pa lang sasabihin ko na, ang tunay na tumanggap ng salita ng Diyos, makikita sa buhay niya na namumunga ito. Mag-umugat ito, titimo ito sa buhay niya, at ngayon lalabas ito, hindi mapipigilan ang paglago niya ngayon. Sabi niya, which also performs its work in you who believe. So ngayon nagpapasalamat si Apostol Pablo dahil sa paglago, sa paggawa nila at sa paglago ng salita sa buhay nila. At ano daw yung cause ng paglago na yun? Dahil tinanggap nila nung una niyang pinahayag ang kanyang salita. At matatandaan natin ang passage na ito na tinuro sa atin ni Brother Ronel 2 weeks ago. Ano ngayon tinuturo sa atin ni Apostol Pablo? Para kay Pablo, ang mga siniltahan nila ay hindi mga gawa-gawa ng tao, kundi ito ay salita ng Diyos. Yung mga hinatid niya, pinahayag niya sa iba't ibang iglesia sa Asia Minor, ito po ay salita ng Diyos. At natutuwa siya dahil tinanggap nila ito for what it is, sabi niya. For its very nature. Salita ng Diyos. The Word of God. At mabisa raw itong gumagawa sa buhay ng mga sumasampalataya at tumanggap ng salita. At dahil ang Bible ay salita ng Diyos, ano ngayon ang ating tugon? 1.
kilalanin natin ito tulad ng pagkilala ng mga sinaunang mananampalataya at tanggapin na ito ang salita ng Diyos. Kilalanin natin ito tulad ng pagkilala ng mga sinaunang mananampalataya at tanggapin na ito ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito, kinakausap tayo ng Diyos at pinakikilala ang kanyang sarili. Alam ko mayroong mga grupo na nagsasabi dyan, nakakarinig daw sila sa kanilang mga tenga na binubulungan sila ng Diyos. Duda ako sa mga ganon. Either meron kang problema sa pag-iisip at may naririnig ka, o merong masamang espiritu talaga na magmubulong sa'yo. Pero pag nakita natin sa Bible, dahil sa Old Testament, at nakumpleto na ang Bible, wala nang ibang kailangan pang ibulong na iba ang Diyos. O wala na siyang idadagdag pa sa kanyang salita, sapagkat ito na, ang Bible ay closed book na. Tapos na ang pagkakasulat nito. Wala na siyang idadagdag pa dito. So, lahat ng kanyang ipapahayag sa atin ay nandito na. At kailangan natin itong pag-aralan. Bilang pasasalamat sa kanya, dapat natin itong binabasa, dapat natin itong inaaral. Pangalawa, dapat natin ito pinakikinggan tulad ng pakikinig natin kay Jesus. Sa pamamagitan ng pagsunod sa salita, napapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Sinasabi ng Scriptures. Sa John 14:21, sabi ni Jesus, "He who has my commandments and keeps them is the one who loves me." Sino daw ang nagmamahal kay Jesus? Yung mga tumutupad ng kanyang inutos. "And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him." And so dahil mahal din siya ng Ama, papakilala din ni Jesus ang kanyang sarili doon sa nagmamahal at sumusunod sa Kanya. And so dapat nating pakinggan ang salita ng Diyos tulad ng pakikinig natin kay Jesus. Dahil ang boses niya, ang tinig niya, ang naririnig dito. Pangatlo, ipanalangin natin sa Diyos na bigyan tayo ng pangunawa upang maintindihan natin ang salita ng Diyos. Ang ultimate author po ng Scriptures ay ang banal na Espiritu. Ang ultimate author ng Scriptures ay ang banal na Espiritu. At ginagamit rin ng Espiritu ng Diyos ang kasulatan upang ipakilala sa atin ang kalooban ng Diyos sa salita ng Diyos. Uulitin ko po, ang ministry po ng banal na Espiritu ay makikita dito. Ito ang kanyang ginagamit para mag-minister sa atin. Hindi lilihis ang banal na Espiritu sa banal na kasulatan. I am aware na mayroong mga grupo na sinasabi na malalaman mo ang banal na Espiritu kapag biglang may nahimatay o gumugulong dyan o biglang mayroong nagsasalita ng ibang parang salita daw ng anghel. Hindi totoo yun, tapos hindi mo maintindihan yung wika. Wala sa Bible na mababasa na may salitang anghel. Lahat ng anghel sa salita ng banal na kasulatan ay nagsalita sa salita ng tao. Maski ang Diyos, naiintindihan. So bakit ngayon may mga grupo na nagsasabi, ay nagsasalitang anghel kami? Hindi totoo yun. Hindi ganon gumawa ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay pakikilala sa atin si Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita. Ito ang kanyang ministry, ito ang kanyang gagamitin para sa ating buhay. Ito ang kanyang pamantayan at hindi siya lilihis dito. Sabi nga ni Apostol Pedro sa 2 Peter 1:20-21, "But know this first of all," sabi ni Pedro, "no prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation. For no prophecy was ever made," walang prophecy na binigay, "by an act of human will, but men, moved by the Holy Spirit, spoke from God." So, mga kapatid, lumapit po tayo sa Panginoon upang siya ang magbukas sa ating mga mata at magbigay liwanag sa katotohanan ng kanyang salita. Ang Biblia po ay hindi gawa-gawa ng tao. Hindi rin ito salita ng Diyos na pinagkaloob ng inang simbahan sa mga tao as if ang church ang pamantayan at magtatakda kung ano ang tama at mali. Kung ano man ang church
especially ang local church natin, tayo po ang tagatupad. Sumusunod tayo sa sinasabi ni Kristo. Pero hindi po tayo ang nagtatakda, hindi tayo pamantayan ng tama at mali. Dahil Diyos ang nagpapahayag sa kanyang salita, siya rin ang nagpapahayag kung ano ang tama at mali. At responsibilidad natin na alamin yun. Tayo ay tatanggap at kumikilala na ang katotohanan ay nagmumula sa Kanya. Therefore, ano ang sinasabi sa ating statement of faith? Sumasampalataya tayo na ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang Kanyang sinulat na pahayag para sa tao. Ulitin po natin. Sabay-sabay nating bigkasin ang unang pangungusap sa ating statement of faith. Ano ang sinasabi sa unang pangungusap? Sumasampalataya tayo na ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang Kanyang sinulat na pahayag para sa tao. Isapuso natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili sa dakila at nagpapahayag na Panginoong Diyos. Tayo manila.